Sakit lang siya ng pasakit hanggang sa hindi na ako nakakalakad again. So, nagpa-MRI ako and May mga sakit na hindi agad nalalaman. Hindi ito biglaan. Hindi ito dramatic sa simula. Tahimik lang. Isang kirot dito, isang bigat doon. Ganito nagsimula ang pinagdaanan ni Angelica Panganiban bago niya tuluyang malaman na may isa pala siyang kondisyon na bihirang marinig. Pero napakabigat dalhin, ang avascular necrosis or mas kilala bilang bone death. Sa mahabang panahon, ang alam lang niya may mali. May mga araw na masakit maglakad. May mga pagkakataon na parang may kakaibang kirot sa balakang niya. Pero tulad ng maraming nagtatrabaho sa industriya, inisip niyang baka pagod lang, baka epekto ng sunod-sunod na taping, baka stress, kaya tuloy lang. Pero bago po ang lahat, baka pwede pa-like muna ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang nagbubuntis siya, doon niya mas naramdaman ang kakaibang sakit sa katawan, lalo na sa bahagi ng balakang. Pero hindi rin siya agad nag-alala. Buntis siya, may dinadalang bigat, may natural na pagbabago sa katawan. Akala niya normal lang iyon, parte lang ng pagdadalang tao. Pero kahit sa panahong iyon, may mga sandaling ramdam niya na may kakaibang sakit na hindi nawawala, kirot na hindi tugma sa inaasahan. At matapos manganak, nandoon pa rin ang sakit. Hindi ito nawala kasama ng pagbubuntis. Doon unti-unting pumasok sa isip niya ang tanong, baka may mas malalim pang dahilan. Habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi na ito simpleng pananakit. May mga galaw na dati niyang ginagawa ng normal, ngayon kailangan na niyang pag-isipan. May mga sandaling nahihirapan siyang kumilos, pero pinipili pa ring tapusin ang mga obligasyon. Dahil ganun siya, hindi siya madaling huminto, hindi siya sanay magreklamo. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na pwedeng ipagwalang bahala. Doon na siya nagpa-check, doon na lumabas ang diagnosis, avascular necrosis. Isang kondisyon kung saan nababawasan o napuputol ang blood supply sa isang bahagi ng buto. Kapag walang sapat na dugo, unti-unting namamatay ang bone tissue. Hindi ito biglaan, hindi rin agad halata, pero habang tumatagal, lumalala ang sakit at hirap sa paggalaw. Sa kaso ni Angelica, tinamaan ang bahagi ng balakang at biglang nagkaroon ng paliwanag ang lahat kung bakit masakit maglakad. Kung bakit may mga araw na parang hindi sumasabay ang katawan niya sa gusto niyang gawin. Hindi ito arte, hindi ito simpleng pagod. Isa itong seryosong kondisyon na pwedeng lumala kung hindi maagapan. Sa panayam niya kay Karen Davila, kapansin-pansin ang paraan ng pagkukwento niya. Walang drama, walang paawa, may takot oo, may panghihinayang, pero mas nangingibabaw ang pagiging realistic. Alam niyang kailangan niyang makinig sa katawan niya dahil kung ipipilit pa, mas malaki ang pwedeng kapalit. Dumaan siya sa gamutan, sa mga check-up, sa mga paalala ng doktor na kailangan maghinay-hinay, na may mga bagay na kailangan ng baguhin. Hindi lang pisikal ang epekto nito kundi pati mental. Isipin mo, isang taong sanay gumalaw, magtrabaho, magbigay ng enerhiya sa set biglang may limitasyon. Biglang kailangan tanggapin na hindi lahat kaya ng kakatawan mo kahit gusto pa ng isip mo. At dito pumasok ang isa sa pinakamahalagang realizations niya. Hindi kahinaan ang huminto, hindi kabawasan sa pagkatao ang makinig sa katawan, at hindi lahat ng laban kailangang ipanalo sa pamamagitan ng pagtitiis. Mas naging bukas si Angelica sa pagbabahagi ng pinagdaanan niya, hindi para gumawa ng ingay, kundi para magbigay liwanag, para ipaalala na may mga sakit na hindi agad nakikita, na may mga laban na tahimik pero mabigat at na hindi lahat ng matapang ay yung hindi nasasaktan. Sa mga huling taon, ramdam ang pagbabago sa pananaw niya sa buhay. Mas maingat, mas grounded, mas totoo. Hindi dahil wala na siyang problema, kundi dahil mas alam na niya kung alin ang dapat unahin at isa doon ang sarili niyang kalusugan. Ang kwento ni Angelica Panganiban ay hindi lang kwento ng isang artista. Kwento ito ng maraming taong piniling manahimik kahit may dinadalang sakit. Yung mga taong inakala na normal lang ang lahat hanggang sa dumating ang araw na kailangan na nilang huminto at makinig. May mga laban na hindi mo kailangang ipakita sa lahat. Minsan, sapat na ang panalong alam mong pinili mo ang sarili mo. At sa katahimikan ng pag-amin na may sakit, doon nagsisimula ang tunay na paggaling. At sa gitna ng lahat ng pinagdaanan niya, may mga bagay na hindi nawala. May mga kamay na nanatili. May presensyang hindi kailangang mag-ingay para maramdaman. Sa panahong unti-unti niyang tinatanggap ang mga limitasyon ng katawan niya, may isang taong piniling umalalay, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kapareha ang kanyang asawa.
Hindi ito kwento ng perpektong romansa. Walang ingranding eksena. Walang scripted na linya. Sa halip, ito ang uri ng pagmamahal na tahimik pero matibay. Yung nandyan sa mga araw na hindi siya makangiti. Yung hindi nagtatanong kung kailan siya babalik sa dati, kundi tinatanggap kung sino siya sa kasalukuyan. Yung pag-unawa na ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya ka-productive, kundi sa kung gaano niya kayang alagaan ang sarili niya. Sa mga panahong kailangan niyang magpahinga, may isang taong handang bumagal kasama niya. Sa mga panahong may takot, may isang boses na nagsasabing, "Andito lang ako." Hindi para solusyonan lahat, kundi para ipaalala na hindi niya kailangang harapin ang lahat mag-isa. At pagkatapos ng lahat ng sakit, ng gamutan, ng paghilom, dumating ang isang bagong simula na hindi niya kailangang ipaglaban. Isang umaga na may bagong dahilan para bumangon. Isang iyak na hindi galing sa sakit, kundi sa buhay na kakasimula pa lang ang kanyang anak. Sa pagdating ng kanyang anak, may mga sugat na hindi man tuluyang nawala, pero nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang bawat kirot na minsang nagpabagal sa kanya ay napalitan ng mas malinaw na layunin. Hindi para maging perpektong ina, kundi para maging present, para maging buo, para maging sapat. May mga araw na pagod pa rin, may mga umagang mabagal, pero iba na ang pakiramdam. Dahil sa bawat hakbang, may maliit na kamay na kumakapit. Sa bawat tahimik na sandali, may nangiting hindi kailangang ipaliwanag. At sa bawat takot, may paalala kung bakit niya piniling unahin ang sarili noon para maranasan ang ganitong uri ng pagmamahal. Kung dati ang mundo niya ay umiikot sa set, sa schedule, sa expectations ng iba, ngayon mas simple na, mas tahimik, mas totoo. Isang buhay na may oras para sa pamilya, may espasyo para sa sarili, may pahintulot na hindi maging strong palagi. Ang asawa niya ang naging saksi sa lahat ng pagbabago, sa mga panahong may kaba, sa mga panahong may pag-aalinlangan, at sa mga sandaling unti-unting bumabalik ang naangiti na hindi napilit. Hindi dahil kailangan para sa camera, kundi dahil may dahilan para maging masaya. At ang anak niya ang naging simbolo ng lahat ng pinaglaban niya. Isang patunay na ang mga desisyong ginawa niya para sa kalusugan niya ay hindi sayang. Na ang pagpili sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi paghahanda para magmahal ng mas buo. Kung ito ay pelikula, hindi ito magtatapos sa malaking eksena. Walang slow motion na takbuhan, walang dramatic na sigaw. Sa halip, magtatapos ito sa isang simpleng tagpo, isang tahanang puno ng katahimikan, isang pamilyang magkakasama, isang babaeng nakangiti, hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil natutunan niyang tanggapin ang buhay sa kung ano ito. At sa huli, iyon ang totoong happy ending. Hindi yung buhay na walang sakit, kundi yung buhay na may kahulugan kahit may pinagdaanan. Hindi yung palaging malakas, kundi yung may karapatang magpahinga. At hindi yung para sa mata ng iba, kundi para sa sariling puso. Sa katahimikan ng bagong yugto ng buhay ni Angelica Panganiban, doon nagtatapos ang kwento. Hindi bilang isang artistang nilabanan ng sakit, kundi bilang isang babae na piniling mabuhay, magmahal, at maging buo kasama ang pamilyang pinili at minahal niya. At minsan, sapat na iyon para matawag na tunay na masayang wakas. Sa dulo ng kwentong ito, walang kailangang patunayan, walang kailangang ipagmalaki. Ang natira ay isang tahimik na paalala na may mga laban na hindi natin kailangang ipanalo sa ingay. Na may mga sakit na hindi humihingi ng atensyon, pero humihingi ng pag-unawa. At na ang tunay na lakas ay hindi palaging nasusukat sa kung gaano tayo katagal tumayo, kundi sa kung kailan tayo marunong huminto at makinig. Ang pinagdaanan ni Angelica Panganiban ay salamin ng maraming taong patuloy na lumalaban kahit pagod na ang katawan at isip. Mga taong sanay ngumiti kahit may dinadalang bigat. Mga taong inakala na normal lang ang sakit hanggang sa dumating ang araw na kailangan na nilang piliin ang sarili. Kung may aral man ang kwentong ito, iyon ay ang kahalagahan ng pakikinig sa sariling katawan. Ang paghingi ng tulong ay hindi kabawasan sa dignidad. At ang pagpili sa kalusugan, kahit may kapalit, ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Sa isang mundong laging nagmamadali, minsan ang pinakamahalagang desisyon ay ang bumagal, ang huminga, ang magpahinga, at alalahanin na ang buhay ay hindi lang tungkol sa kung gaano tayo kaproduktibo, kundi kung gaano tayo kabuo bilang tao. At sa katahimikan ng paggaling, doon nagsisimula ang panibagong lakas. Hindi para patunayan ang kahit ano sa iba, kundi para ipagpatuloy ang buhay ng mas totoo, mas maingat, at mas may pagmamahal sa sarili.
Kapag nagustuhan niyo naman ang videong to, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.